Samantala, balikan po natin ang ulat ni Maki Pulido kaugnay pa rin sa sunog sa isang ginagawang condominium building sa Mandaluyong City. Maki? Connie, nagsimula yung sunog sa third floor ng ginagawang building o condominium building dito sa may kanto ng Mayflower Street at Reliance sa may Mandaluyong City. So ayon sa BFP District Fire Marshal na si Superintendent Reynaldo Lorenzo, parang fabrication area daw yung pinagmulan ng sunog kaya't maraming nakaimbak na mga hazardous chemical and materials tulad na lamang daw ng acetylene. Hindi pa nila masabi kung ano yung eksaktong pinagmulan ng sunog pero malamang daw ito'y dahil naghalo-halo na yung mga mapanganib na material sa iisang palapag. Kaya nga sabi ni Superintendent Lorenzo, meron namang building permit itong ginagawang condominium, pero iimbestigahan nila kung may nilabag sa fire safety standards yung contractor nitong ginagawang condominium. Maliban kasi dito, napuna lamang ng Bureau of Fire Protection na walang first responder itong ginagawang gusali. Kahit daw kasi hindi pa tinitirhan itong ginagawang condominium building dahil hindi pa nga tapos, marami namang mga manggagawang nandito katulad na lamang nung daan-daang mga construction workers na nandito at nagtratrabaho. Kaya't hindi raw dapat umasa sa mga bombero. Kailangan daw may maliit na grupo na unang re-responde sakaling magkaroon nga ng mga aberyang katulad nito. Wala namang nasaktan sa sunog, may nagalusan lang daw na isang construction worker, at least sa tala ito ng BFP, pati si Superintendent Lorenzo nagalusan ng sa paa nang pumasok siya sa loob ng gusali para magresponde. May na-trap down na nasa 20 construction workers dahil nung nagsimula yung sunog ay umakyat sa 25th floor nitong ginagawang condominium building. Pero wala rin namang nasaktan sa kanila dahil natulungan sila ng mga taga-BFP na makababa mula dun sa gusali. So as of now ay hindi pa naman ito declared na fire out dahil may mga usok pa, hindi na kasing lakas katulad kanina, pero ito'y diniklara na bandang alas 11 ng umaga na fire under control. Connie? So, mabuti naman, Maki, at wala namang talagang grabing nasaktan o kaya naman na-trap pa hanggang sa mga oras na ito. So, that's good news. Pero yung integrity naman kaya nitong building na ginagawa, ano kaya ang magiging patakaran naman kaya dyan? Kasi alam naman natin kapag nasunog, baka naman na yung integrity mismo ng ginagawang building na ito, na mataas pa naman, ang ma-compromise. Lalo na nasa third floor nagsimula yung sunog, malapit-lapit sa ground floor. Ang nito, paakyat. Sabi nga, nasa 25th floor nga tumakbo yung mga na-trap na construction workers. So what we're doing, Connie, especially regarding that, ay hinihintay natin yung statement nitong firm. Kasi parang Avida yung nagsabi sa atin kanina na magbibigay ng statement, hintayin lamang daw. Avida Tower 4 kasi ito So they're behind the construction of this condominium. Sila daw yung magbibigay ng statement at hintayin natin kung ano nga yung masasabi nila tungkol dun sa integrity ng gusali. Ang concern lamang ng BFP ay kung sumusunod sila sa fire safety standards. Lalo na to, importante to dahil condominium to, Connie. Oo nga naman. Maraming salamat sa update na yan, Maki Pulido.